yung mga mahirap na tatanim, patuloy na naghihirap kasi ito yung nakita kong naging problema niya. Huy! What's up? Go fam, grabe. Binagsakan tayo ng bagyo, go fam. Nasakto yung punlaan natin. Ay. So, 6 days after broadcasting, diba? After tayo nagsabog dito sa punlaan natin, go fam, talagang binayo ng bagyo. So, may mga natumba, mayroong mga hindi na tumubo, meron yan. Ay, so tingnan natin kung anong diskarte natin dito, go fam. So buti na lang, eto lang yung punla natin supposed to be, pero nag-extra tayo dito. Meron tayong extra dito, go fam. Ayun. Okay, pero yun din, tinamaan din. Pero ang pinaka best na diskarte dito sa nakikita ko is medyo magde-delay tayo, go fam, ng patanim. Yun ang nakikita ko, 'di ba? Pero kayo, ano usually yung diskarte niyo, go fam, pag ganito? Kasi nauna tayo dito, wala naman tayong mapagbilan ng punla. Pangalawa, kung magpupunla na tayo, late na rin. Okay. So, yun. 6 days ngayon. Bukas mag-spray lang tayo ng pangdamo kasi may mga nakikita akong damo-damo, go fam. May mga tumutubong damo-damo. Konti lang, paamoy lang. Tapos on the 8th day, papatubig na tayo. 10th day, lalagyan na natin ng abono to. Okay. So, yun ang diskarte natin dito, go fam. Pero nakakalungkot tong isang farmer. Kukwento ko to sa next time. Kalahating hektarya. Ito lang na niya, 8 bags. Skin dry na nga, high reject pa. Ayun yung date, nabenta niya nung October 26. Kalahating hektarya. Pero may rason to, go fam, kung bakit ganito. Kwento ko sa inyo sa next na vlog natin. Kaya minsan yung mga isa sa mga reason yun, kaya yung mga mahirap na tatanim, patuloy na naghihirap kasi ito yung nakita kong naging problema niya.